Welcome again sa inyong Sunday Evening Habit, ang walang patumanggang paglilista. Dito sa Ang Pinaka. Ngayong gabi, medyo kakaiba na naman ang gagawin natin paglilista dahil magfo-focus tayo sa filmography ng isang bituing walang kasing-ningning na sa hirap at ginhawa, ngayon at kailanman, ay napalapit na sa ating mga dear heart. O, gets nyo na? Correct kayo dyan, ililista natin ang 10 pinakapaboritong Sharon Cuneta movies! 12 years old pa lang si Sharon nang pasikatin niya ang awiting Mr. DJ noong 1978. 29 years later, isa na siyang batikan at respetadong singer, movie actress, TV host, pinakamabentang celebrity endorser, cultural icon at megastar of Philippine showbiz. Inilista namin ang 52 pelikula na nagawa ni Mega mula pa noong 1981 at matapos ang ranking ng panelistas, 10 lang syempre ang pasok sa ating listahan. Pero bago ang lahat, kilalanin muna natin ang ating beloved panelistas na self-confessed Sharonians. People were looking for an idol, a new idol. And parang Sharon was the epitome of the true, the good, and the beautiful during our age. So parang her coming into show business was a breath of fresh air. Kapag nag-i-English na si Sharon, parang gusto ko rin mag-English. Yung ganon. Yung ginagaya mo. Kung ikaw yung manonood, ang dating sa'yo, sana maging katulad niya ako. Yun yung talagang ina-idolize. Yung mga movies ni Sharon, ang quality glossy. Yung parang social talaga. Masa yung movie, at the same time, yung star mo, galing sa mayamang pamilya. Around grade 1, around 7 years old. Ang tingin ko kay Sharon that time, kasi first time ko siya nakita eh. So parang tingin ko sa kanya, parang prinsesa. Kasi parang feeling ko, everything, siya has everything. Isa pa rin naka-capture talaga sa audience at saka dun sa puso ng maraming Pilipino ay yung sincerity ni Sharon. May open book naman ang buhay niya, alam naman natin lahat, di ba? Napaka-superwoman niya talaga. Megastar siya. Pero yung mga paa niya, hindi lang nakatungtong sa lupa. Nakakabaon pa yan to make sure na hindi yan aangat. And to complete our roster of panelistas, let's also welcome the megastar herself, Ate Shawi! Ang taray ng Ang Pinaka. I am happy there's a show like yours. Talaga, you've known that. And then I told Pia also, and I told the writers when I met them, totoo, God bless your show. Wow naman! Thanks, Ate Shawi! Mabuti pa, simulan na natin ang paglilista. Coming in at number 10, pasok ang kahit konting pagtingin. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ipinalabas noong 1990 ang kahit konting pagtingin, ang kauna-unahang tambalan ng box office queen at ng king of Philippine movies. First team up nila ni FPJ, tapos may rapport pala sila na pwede pala silang, alam naman natin na kung ilang taon ang tanda ni, di ba, ni FPJ kay Sharon that time. Siguro kasi talagang close sila, off-cam, kaya talagang merong alam mo yung nakukuha nila yung spark. Kasi pareho naman magaling na aktor. So parang ang feeling ko, yun yung pinakamagandang factor kaya kung bakit gumanda yung pelikulang yun. Ba't hindi ikaw ang kumuha? Yan yung nag-set ng trend ng yung major actress ipe-pair sa action star. Ano naman kaya ang mga memorable na eksena sa pelikulang ito? Well, ang pinaka-memorable sa aking eksena doon yung takbuhan nga nila sa Talahiban. Kasi kuhang-kuha yung pagiging action star ni FPJ at saka yung pagiging leading lady ni Sharon. Ang ganda ng mga eksena nila na barahan nila ni FPJ. Bakit? Pag ako ba tumalon dyan, tatalon ka rin? Kung kinakailangan, ma'am. Nung humirap na siya naman yung humingi ng tulong kay FPJ. Ang ganda na acting ni Sharon din doon. Kuhang-kuha niya yung mataray na amo. Ang ganda-ganda pa ni Sharon that time. Payat na payat siya dyan. Ate Shawi, any words about your trend-setting movie? The movie was fantastic, the setting, the look. Again, I was thin, and may I remind everybody for 3/4 of 80% more pa, di ba? 80% or 85% of my almost 30-year career, I was thin. Na yung forget eh. No, but that was a fantastic movie. My personal life was great. I was in love then with somebody. It was
And then I was working with FPJ. I just felt everything was going right at that point. May share din ba siyang chika tungkol sa kanyang leading man? I didn't call him Tito Ronnie for 15 years. Our nickname for each other was Clatfoot. It was our own private, Sa letrang he. It was such a big deal. Kasi feeling mo, parang sikat na nga yata talaga ako kasi si FPJ na ito. Georgia, hindi kita maintindihan. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ako maintindihan o ayaw mo na ako intindihan. Hindi kita maintindihan. Teka, Oh, nakakaisa pa lang tayo sa aming pagbabalik. Itutuloy natin agad ang paglilista ng 10 pinakapaboritong Sharon Cuneta movies. Short break lang to. Hindi puputi ang buhok nyo, promise.